Yan, huwag pong kalimutan mga beginners. Tandaan po natin ito. Ang gagawin natin, mga ka-farmers, beginners. Hi mga ka-farmers! Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras dyan sa inyo ngayon na kayo po ay nanonood sa aming video ngayon. Ang aking pong ibabahagi na topic, no, regarding po sa baboy na nagkaroon po ng lagnat, no? Maging fatteners man, baboy inahin man, o kaya barako. Pero honestly, wala tayong barako dito. Pero sa mga beginners dyan, handog ko ang information na ito para sa inyo. Sa mga expert dyan, syempre, mabuhay po kayo. Si Dodong Villaran po ay humahanga at sumasaludo sa inyo. Okay? So, direct to the point guys, ang aking i-share sa inyo na information. Munting tip lang ito ha, munting idea or munting kaalaman na handog ko ulit sa mga beginners. Yung ating mga baboy fatteners o mga inahin na minsan po nagkakaroon ng biglaan pong sinat, biglaan pong lagnat sa kanilang katawan. Tapos wala tayong mga gamot na mula sa mga agri-vet supply, yung mga gamot na antibiotics, mga vitamins. So ang ating gagawin dyan, pag ganyan, pwede po tayong gumamit ng natural na paraan. Sukang niyog in short. Alam nyo po ba sa totoo lang, sukang niyog or ang suka, langgaw kung sa Bisaya. Langgaw, no? Yung sukang niyog is isa sa mga napaka-helpful na natural na sangkap na yan para gumaling yung ating mga baboy na meron pong lagnat. Disclaimer lang ha. Sa totoo lang guys, dati hindi ko nagawa ng vlog pero meron akong isang fattener dito na nagkaroon siya ng sinat. Ito naman kasing guys, ito naman kasing pabago-bagong panahon kasi hindi natin maiwasan talaga na init ang panahon tapos biglang umulan, no? Tapos ngayon nagkaroon tayo ng bagyo sa ating bansa. Ang sukang niyog ay pwede pong gamitin na ihaplas or isibin mo sa baboy fatteners. Pero guys, linawin ko lang, as of today, wala pong lagnat yung mga baboy kong fatteners na tin batch ha. Wala pong sakit sila. Sinishare ko lang kasi nga gusto kong matulungan yung mga kababayan kong hog raisers dyan na mga baguhan pa lang sa pag-alaga ng baboy. Yan po ang mithiin ni Dodong Villaran. Yung makaalay ng munting kaalaman, munting idea. Although marami na po ang gumagawa nito na ang sukang niyog ay magandang ihaplas. Dito guys oh. Yan. Wala tayong guantes ngayon ha. Yan. Yung sukang niyog halimbawa, yung baboy na may sinat o lagnat. Mula dito sa may punuan po ng kanyang tainga, no? Mula dyan, kung maaari buong katawan, mula ulo hanggang sa may buntutan. Pati pati paa. Lagyan mo yan, haplasan mo mga ka-farmers dyan, makinig kayo sa akin kasi magandang ito, magandang idea ito para sa ating lahat ha. Asan na ba yung hairless dito? Ayun guys, ayun. Yung number 6, ayun. Ayun guys oh. Ayan. Sa panahon po ng starter stage noon, kung hindi ako magkakamali po mga ka-farmers, nagkaroon po siya ng sinat. Kasi hapon pa lang, halimbawa kahapon, masyadong mainit. Tapos, kahapon ng mga alas 5, biglang umulan. Siyempre, naglinis po si Dodong Villaran. No? Naglinis po ako sa sahig, sa pader, lahat. Ngayon, dahil nga po sa pabago-bagong panahon, hindi talaga maiwasan yung baboy, magkakasakit talaga. Kinabukasan, nagtaka ako, yung baboy number 6 na may sulat pentilpin po sa kanyang likuran, nagtataka ako mga ka-farmers, ang siyam, dito nakahilira kumain guys. Ayan, ang ganda or ang sarap ng kain nila sa feeds, ang tatakaw. Samantala isa, bumangon siya ang huli. Siya ang huling lumapit sa pasungan. Paglapit niya sa pasungan upang kumain lang siya ng konti, then bumalik doon guys. Sa ganyang kilos ng baboy, nagduda na po ako guys. Alam niyo ang ginawa ko, meron kasi akong suka na 1 galon, yung medium na galon guys. Binili ko sa ating kababayan na mangunguma. Beginners, ganito yan oh. Dito, kita mo to, yung puno ng ayaw ko lang kumapas baboy kasi walang guantes eh. Yung puno ng dalunggan or tainga, yan, haplasan mo yan. Haplasan mo. Pero remember mga beginners, huwag mo pong isama yung mata paglagay ng suka. Hindi pwede kasi ang suka, mahapdi yan sa mata natin. Ano pa kaya ang baboy kung malagyan ng suka ang mata? Ang point ko, buong katawan,
ingatan lang po ang mga mata sa baboy na hindi malagyan ng suka. Kasi, honest to goodness po mga ka-farmers, paglagay ko noon sa suka sa may sa may uluhan ng baboy ko, yung hairless na yun, kasi may sinat nga siya, hindi ko naiwasan na nagkaroon talaga ng ng kunting patak, no? Kunting suka na umilig, yung dumaloy ba? Paglagay ko ng suka sa may bandang uluhan niya, kasi ginaganon-ganon ko ang uluhan niya sa suka. Siyempre may dumaloy na suka sa mata. Huwag isama, no? Hindi po isama ang paglagay ng suka sa mata. Alam niyo po mga ka-farmers, umaga ko napansin ang hairless na baboy na to, yung manipis pala na balahibo ang kanyang katawan. Umaga siya humina kumain. Kumakain siya pero humina. Iba po talaga ang nakikita ko or nakita ko sa kanya na meron siyang dinaramdam. So nilagyan ko siya, sinibinan ko mula ulo hanggang buntutan, pati paa guys, buong katawan, pati tiyan, lahat. So ginawa ko po ang paghaplas ng suka sa baboy na yan, tanda ko yan, na baboy na yan, siya yun eh. So alas 6 ng umaga, pagkatapos po, kahit kunti lang kinain niya, hinayaan ko lang siya. Hinayaan ko lang matulog. Kasi ganun eh, beginners, pag matulog ang baboy, hayaan mo lang mapahinga. No? Pero uminom siya ng tubig. Pagkagising niya ng mga alas 11, naghaplas ulit ako ng suka, sa kanyang katawan. So pagkahapon, inulit ko. Pagkahapon ng mga alas 4. Pero namasdan ko sa kanya, medyo okay na ang kanyang kilos. Kasi sa umaga matamlay siya eh. Ngayon ginawa ko, dahil naubusan nga ako ng antibiotic, hindi ako nagturok ng antibiotic mga ka-farmers. Yan po ang totoo. Pagkagabi, okay na ang kain. Bumalik yung gana sa pagkain niya. Sabay-sabay na silang 10. Lipat tayo sa baboy inahin. Ayan. So, ang ating baboy inahin, ang aking baboy inahin pala dito. Yan, makikinis na, no? Malinis na po. Actually, kakatapos na po namin naglinis dito sa kanilang area. No, nag-spray ako dito sa kanilang pasungan. Ayan, tinanggal ko yung mga itom-itom, no? Mga itim-itim diyan sa kanilang pasungan gamit ang spray, no? Para mabilis. Ngayon, lumipat ako dito sa inahin, buntis. Yan, ito po buntis din Dahil nga meron akong kahag resource dyan na baguhan, Kuya Dodong, ano po ang dapat kong gawin na igamot sa aking baboy inahin na 1 month pa lang po na nagbubuntis, or 1 month pa lang siya na simula sa pagpa-AI ko sa kanya. Tapos meron siyang sinat o lagnat. Tapos na po tayo sa patinors dito tayo. Ang isa po sa mga issue ko rin, kung wala kang antibiotic, talaga naman kasi bawal beginners ang antibiotic sa baboy inahin. Tandaan po natin yan Bawal po ang antibiotic na iturok. Bawal po yan ibigay sa baboy na inahing buntis kung hindi umabot ng 85 days sa panahon ng gestation stage. Ang advice na yan ay nagmula po sa mga eksperto. Hindi po yan galing kay Dodong dahil si Dodong Bilaran po ay isa lamang pong pipitsyogi na backyard hog raiser. Inaamin po natin yan. Ang gagawin natin, mga ka-farmers, beginners, makinig po gamit ka ulit langgaw. Suka, dyan. Suka, ihaplas mo buong katawan. Okay? Huwag ulit lagyan ang mata kasi mahapdi po ang suka sa mata. Advice ulit, additional na advice mula sa aking brand technician. Pwedeng gamitan isa sa mga pwedeng gamitin ay ang dextrose powder. Ihalo sa tubig. By the way guys, nandyan naman sa buti nakalagay ang gabay kung paano siya gamitin para sa baboy. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sibin or haplas ng suka buong katawan. Ganyan lang. Try nyo lang mga beginners. Kahit simple lang ang video na ito, sana po magdulot ito ng malaking lesson or malaking tulong para sa ating mga alagang baboy na inahing buntis. Sa mga nakakaalam pa dyan, kung ano pa ang mga natural na paraan na inyong ginagawa para humilom ang lagnat, no? Gumaling ang inyong mga baboy sa lagnat. Comment down below na lang po Ang aking mga baboy inahin, honestly, hindi naman po ito dumanas ng lagnat talaga, honestly And haplas ka ng gamit ka ng suka. Buong katawan guys. Kung maaari 3 times a day gawin mo. Ang ginagawa ko po, pinapagpatuloy ko po ang paggamit ko ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement para po sa aking mga baboy dito sa aking backyard piggery, no? Kahit na nagkaroon dati guys ng sinat yung aking isang manipis na balahibo, yung baboy ko noon. Naghaplas ako ng langgaw o suka. So, naglagay pa rin ako ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement doon sa kanilang tubigan. Tapos sa dry feeds po, hinahalo ko sa panahon na sila ay kumakain. Ganyan lang po ang ginagawa ko. Ayan, huwag pong kalimutan mga beginners. Tandaan po natin ito.
Ano man po na mga meron tayong mga natural na paraan kung paano gamutin yung lagnat o sirat sa baboy, ano pa man ang mga alam nyo dyan na mga natural way kung paano i-treat yung sakit na yan, yung lagnat, importante po na makipagsangguni pa rin sa ating mga brand technicians o sa mga veterinaryo sa ating lugar. Importante po yan. Yan po ang isa sa mga pinaka-final kong mensahe. Ang link po ng feeding guide mga baguhan dyan, nandyan po sa description na pwede pong makatulong sa inyo para po sa inyong mga fatteners, no? Feeding guide para sa fatteners, ganun din sa gelt or dumalaga o baboy inahin na pwede pong makatulong sa inyong mga baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agrivet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Guys, balikan ko lang po saglit yung isang fattener ko na sinabi ko kanina na ginamitan ko ng suka noon. Kinabukasan po ay bumalik na po sa normal ang kanyang katawan, pati po ang kanyang pag-inom ng tubig at ang pagkain niya sa hog feeds pellet. Okay na po, naging normal na po siya after nangyari ang paglagay ko ng suka thrice a day sa isang araw, guys. Yun lang po, base lang sa aking karanasan. At syempre po, hindi po nakakalimot si Dodong Villaran sa patuloy pong pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik po sa aking mga simple shows dito po sa aking channel. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless po and peace out everyone.